May kaibigan po akong nagpakuha ng phone postpaid plan at sa akin po nakapangalan. Pero ilang buwan na po niyang hindi sinasagot at nire-replyan. Nakailang patawag na rin po sa barangay pero hindi po siya sumisipot. Ano pong legal na paraan para masingil ko siya? Yan po ang katanungan niya, attorney. Yes, Miss Lynn. Kung napabarangay na po niya, lumalabas sa pangalan niya kasi kinuha yung phone eh. But then, ang talagang real na purchaser o yung magbe-benefit doon sa phone is yung kakilala niya. So even after mapabarangay, kung wala po nangyari, siguro the proper recourse is to file a formal complaint. Kasi yun pong considering the fact, nasa kanya po yung Miss Lynn nakapangalan. Siya po yung hahabulin nung company na nag-issue ng phone or nung telecompany kung saan po pinurchase yan. So ang mangyari diyan unless mabayaran po yon yung kanyang obligasyon hindi po maalis. So siguro after niya ma-file yung formal complaint, i-notify din po niya kung saan po nabili yung phone na yan para at least in good faith ma-notify po yung kung sino man yung nag-issue ng phone na ganun po yung pangyayari. Pero hindi po kasi hindi po assurance yung makapag-file ka na kumbaga ma-absuelto o ma-absolve ka dun sa obligations mo. Unless na lang bayaran makapag-file po kayo ng criminal charges kasi pumapasok estafa yun, Miss Lynn eh. Kasi merong representations na sige, kunan mo ako ng phone ako magbabayad. Pero nung nakuha na yung phone, hindi na sumipot, hindi na makita. Pwede pong pumasok yan doon sa Article 315 yung estafa. At kapag na-file na po yung formal charges, maganda kung magkaroon ng settlement. But then, kung hindi mag-settle, sa court na po siguro, doon na po siguro nga masisingil yan yung civil liability doon sa case na ipafile po niya doon sa kanyang kakilala. Naku, wag po kayo ng luloko. Opo. Tanong ko lang, Miss Annie, follow-up question po. Hindi ba pwedeng ituro mo na lang yung, ito po talaga yung nangutang, hindi po ba pwede yung ganun? Halimbawa parang ganun. Kasi di ba siya ang sisingilin, di ba po? Kaso sa abogado, ang kailangan okay. Ang alam ko diyan kasi yung mga tele companies, sila po yung nagsusupply ng phone, including the plan. Ngayon, kung as a rule, kung kanino po naka-register yan, kung sino yung applicant, yun lang ang merong liability or obligation sa kanila. Kung ganyan ang nangyari, kumbaga, willing po kayong itaya yung pangalan ninyo, ibig sabihin nun, you are acting as an accommodating party or a guarantor doon po sa kumuha ng phone. Yung liability niyo as an accommodating party or guarantor, yun po yung hahabulin sa inyo, ng telecompany. Even if ituro ninyo, hindi po sapat yun eh. Kaya I would suggest na mag-file po kayo ng case. Kasi pag nag-file ka ng case, meron kang, at least you have something to substantiate yung pangyayari na ganun talaga yung nangyari at kayo naging biktima lamang. Pero gayon pa man, hindi pa rin po yan mag-discharge sa inyo doon sa civil liability. So, pag na-file nyo na, yung halimbawa, criminal case for estafa, pwede nyo ding doon singilin. Yun pong nanloko po doon sa inyo.